dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Parkos bangag, Parkos bangag. Ay, magandang araw. Magandang araw mga banateros worldwide. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D, Boss Dada. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. At lahat ng mga sindikato sa gobyerno. Lahat ng mga hudas, mga santanas, mga demonyo sa bayang Pilipinas. Mga adik, mga pusher, mga mapang-abuso sa kapangyarihan at lahat ng mga i-deliver na ni kamatayan sa impyerno. Lahat ng mga kakarmahin, abangan ninyo. At ayan na nga, panibagong araw, panibagong kwentuhan. Na-miss nyo ba ako? Pasensya na ha. Pasensya na, hindi tayo masyadong nakapag-kwentuhan itong mga nakaraang araw gawa ng medyo naatasan tayo. Naatasan tayo na magpasinaya dyan sa yung naganap na virtual panawagan ng bayan rally. Virtual rally. Ang ganda-ganda ng setup na yan. Maraming salamat. Unang-una sa lahat kay future senator and dinugas na senador na si Jimmy Bondoc. Maraming salamat sa iyo. Napakahusay ng kinalabasan ng ating show, ng ating virtual rally. At syempre, nagpapasalamat din tayo unang-una din sa lahat kay dating congressman at future Senator Mike Defensor. Napakabait talaga niyan ni Congressman Mike Defensor. At syempre, may mas mabait pa kay Congressman Mike Defensor. Mabait na, maganda pa yung kanyang misis. Nako, nanonood dyan ngayon, sigurado ako. Si Madam Julie. Si Madam Julie Rose Defensor, ang pinakamagandang may bahay sa lahat ng may bahay. Napakaganda, napakabait pa. Napakasophisticada. Hindi ko ngayon na-expect na yung mga gano'y itsura nanonood pala sa atin niya. Wala naman tayong na idudulot na mabuti sa bayan. Puros lang naman kabulastugan yung mga pinagsasasabi natin dito. Puros lang naman ka-fake newsan. Puros lang naman ka-engotan. Pero na-appreciate ko yung sinabi niya sa akin na, Boss D, gusto ko sa lahat yung hindi ka nakikipag-away sa mga kakampi nating mga vloggers. So, hindi naman kailangan. Tapos na tayo dyan tapos na tayo dyan. Focus na tayo dun sa issue. Ang issue ng bayan nating Pilipinas, di naman yung mga vlogger. Ang issue dito yung mga magnanakaw sa Kongreso, magnanakaw sa Senado, mga magnanakaw sa Malacanang, ganyan. Yan ang issue natin dito. Walang issue rito sa sinasabi ng vlogger. Bahala yung mga vlogger sa mga buhay nila. Oo, syempre meron tayong freedom of expression. Meron tayong kalayaan sa napagagawin nila lahat ng mga gusto nilang gawin. Kung meron silang opinion na differ from our opinion, okay lang yan. Ganun talaga buhay. Oo, yung mga mag-asawa nga, nag-aaway, mag-asawa pa yan. Hindi nga nagkakaintindihan minsan katulad sa mga anak, ganun din. Sa isang sinapupunan ng galing yan. Pero minsan hindi nagkakasundo-sundo yan. Lalo pa kaya sa paglalahad ng mga saloobin. Ganun talaga. So kung halimbawa, si ganito, iba na yung kanyang opinion, iba na yung opinion sa'yo.
Ganun lang yun. Mag-ano na lang kayo, pagalingan na lang kayo ng opinion. Pero yung magpe-personalan pa kayo, aawayin pa ninyo yung isa't isa, wala na, tapos na tayo sa ganyan. Na-realize din namin na nagsasayang lang tayo ng oras. Actually, marami nga doon sa kabilang kampo na kinokontent na naman ang Banateros ngayon. Ako insecure sa Banateros. Kasi noon, ang Banateros talagang pagka inano mo yan, kapag yan inaway mo yan, rambulan talaga yan. Content talaga yan. Kaya lang naisip ko, wala na, iba na level kasi ng mga Banateros. Nandun na tayo sa level na pinapanood na tayo noong mga importanteng tao katulad nito ni Ma'am Julie. Napaka-importante niyan. Kasi kung wala si Ma'am Julie, baka napariwara si Kong Mike Defensor. Buti na lang kay Madam Julie napunta, kung hindi disgrasya. So ayun na nga. Nanonood sa atin yung mga importanteng tao, nanonood sa atin yung mga OFW natin, umaasa doon sa mga juicy na information, juicy na mga reaction natin sa mga issues na kinakaharap ng bayan natin. Imaginein mo kung uubusin mo yung oras mo, mahipagmurahan ka sa vlogger, tayo na, sino ba yung mga vlogger na may mga dugyot na yan? Ang mga Banateros, ang babango niyan. Ang mga Banateros, syempre, katulad niyan, nakikita natin, nakakausap natin itong mga personalidad, mga malalaking tao, mga nasa Kongreso, Senado, mga political magnate sa Pilipinas. Katulad na nakaraan, na-meet natin si Chavit Singson. Ang lupit. Matanda na pero ano pa rin, matalas pa din, napakatalas pa rin. So ayan, katulad yan, na-meet natin yung napakagandang may bahay ni dating Congressman Mike Defensor na sigurado ako magiging senador yung balang araw. Kita nyo naman, di ba? Kung kung mabantot tayo, nakakahiya naman, magpapapicture tayo dyan sa mga personalidad niya, kakamay-kamayan mo yung mga personalidad, may ikipag-usap ka sa mga personalidad niya. Kung kung puro tartar yung ipin mo, tapos may baktol ka, tapos puro kalyo kamay mo. Sa bagay ako, puro kalyo kamay ko. Ayan, dahil maghapon akong nagbo-workout. Dahil syempre nagpapapayat tayo. So, kailangan talaga maayos ang iyong gayak, maayos ang iyong itsura. Nakakaya naman. Aside from that, nanonood yung mga yan sa atin. At di ba, nakaraan nga, tinawag pa tayo sa Congress. Dahil masakit, mahapdi na rin yung ating mga binibitawang mga fake news dito sa ating channel. Pero lagi naman tayo nagbibigay ng disclaimer na huwag kayong maniniwala. Itong channel na to for entertainment purposes only. Tsaka kung halimbawa nasaktan kayo, problema nyo na yan. Huwag kayong maggobyerno, huwag kayong pumasok sa pamahalaan, huwag kayong humingi ng boto ng mga tao, mga hudas, mga demonyo kayo. Ang gawin ninyo, kayo, Farmville, ganyan. Kaya fishing kayo. Magtanim kayo, bumili kayo ng lupain dyan sa parting norte, tapos taniman ninyo ng palay. Tapos pag tanim nyo ng palay, titigan ninyo hanggang magbunga yung mga yan. Para hindi kayo nanonood ng social media, hindi kayo pinapasahod ng taong bayan. Kung hindi na kayo pinapasahod ng taong bayan, kahit magbigti kayo araw-araw, walang problema sa amin Pero kung pasahod kayo ng taong bayan, tapos kayo ay magnanakaw, tapos kayo sisitahin, magagalit kayo, hindi pwede yan. So pinapatawag-tawag tayo sa Kongreso dahil nanonood yung mga yan sa atin. Yung Malacanang lalo na. Kaya kung makikita nyo, ang daming mga vlogger sa kabila na binabanatan tayo. Yung mga physical na mga kaanyuan natin, na mga imperfections natin, yun ang kanilang target. Sinasabi nila si Boss Dada daw, maitim, natural, Pilipino ko, Ilocano pa ako. Ewan ko ba sa mga magulang ko, hindi sila naghanap ng mga kapartner na mas mapuputi sa kanila magkakulay sila, kasin sila sa mga Ilocano, alam ninyo, yung mga Ilocano, magpipinsan yan. Magpipinsan, nag-aasawahan. Hindi magpipinsan kasi ang pinsan ang pinsan sa Ingles, kasin. So yung mga magkakasin, nag-aasawahan. Ano yan, magpipinsan? Literal, hindi. Magkakasing kulay. Magkakasing kulay, nag-aasawahan kasi. Kaya yan, mga Ilocano, ang itim. Tingnan nyo si Bongbong. Yung balat ni Bongbong.
parang mas maputi lang ng konti sa duhat. Kasi nga Ilocano yung mga Ilocano, may itim talaga yan. Kaya nga pag nakakita ako ng maputing Ilocano, malamang nahaluan ng Bisaya yan. So yun yung mga, nakikita ninyo yung mga vlogger sa kabila, wala lang ibang gagawin kundi awayin ka, murahin ka, yung mga personal na yung mga physical na kaanyuan mo, kanilang baboy, okay man lang yan, hindi naman yan ang issue ng bayan. Sabi ko nga kung ang issue nila, yung kulay ko, ako hindi yan ang issue ko. Oo, dahil bata pa ako, maitim na ako. So, elementary pa lang ako, inaasar na ako, hindi na ako napipikon sa ganyan. Ang issue na natin ngayon yung issue ng bayan. Natin pinagpapapansin yung mga yan. Meron pa naghahamon daw ng mga debate. Diyos ko Lord, naghahamon daw ng mga debate. Sabi ko, bakit? May pagdebate. Di man ako abogado. Tsaka, nag-aatid lang man ako ng opinyon. Debate. Kung magdebate tayo, sinong referee? Wala naman. Tangina, pagkakakitaan nyo pa kami ha. Gusto nila magpunta kami sa mga channel at magdebate, mga ulul. Wala nang ganun, debate para kayong mga bata. Tara, debate tayo, walang ganun. Pag nagkita at kita, rambo lang kaagad, ganyan. Ganyan, hindi yung debate pa. Kala mo matatalino kayo mga buwaka ng ina nyo. Pare-parehas lang naman tayo nag-o-opinion. Yung opinion mo, di opinion mo. Putang ina mo, kung feeling mo magaling yung opinion mo, di ipatato mo. Gago. Amunin pa kami ng debate. Tanga. Wala, di uso yan. Tsaka kung sakali naman, may hita ko sa'yo. Kung manalo ko sa debate sa'yo, kikita ba ako? Hindi naman. Ikaw pa kikita. Gusto mo pumunta ako sa mga channel ninyo tapos magdidebate pa rin mga ulol. Mga tanga naman kayo. Wag nyo nang gamitin ng mga banateros para sumikat kayo. Dahil hindi na yan ang focus namin. Ang target namin, corruption sa gobyerno, mga demonyo sa pamahalaan, mga magnanakaw sa lipunan, mga pasahod ng mga taong bayan na mga walang ginawa sa Pilipinas na maganda. Yan ang target namin. Doon sa mga vloggers na nangungulit sa amin, wag nyo na kaming kulitin. Hindi tayo magkakalibel. Kung gusto nyo kayo magaling, hindi kayo na, walang problema doon. Hindi kami nakikipagmagalingan. Dahil dito naman napakarami naman pwedeng panoorin sa YouTube. So kami, yung mga nanonood sa amin, binibigyan namin ng makabuluhang kwentuhan. Gusto namin yung mga oras nila hindi maubos sa chismisan. Basta ang importante na na highlight natin yung mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Yun na yun. Kapag nakikita mo yan, tara, debate tayo. Tara, debate. Debate parang mga bata. Hindi ba debate? Suntukan na kagad. Kagata na kagad ng mukha pagka nagkita-kita, ganun lang yun. Bigayin ng address para PM nyo na kagad sa akin yung address nyo, pupuntahan ko kayo. Kung gusto nyo, bubugbugin ko pa kayo sa harap ng mga magulang ninyo. Kayo talaga. Wala na yan, hindi natin pinapansin mga yan. Sinasabi pa mga duwag, hindi kayo hindi nga kami naduduwag kay Bongbong, sa inyo pa. Mga tanga. Di nga kami naduduwag sa mga congressman, binabanatan namin araw-araw, sa inyo pa. Utang ina ninyo, gusto nyo pang kumita ng pera, pagkakakitaan nyo pa kami ha. Mga hype kayo ha. Dahil umasa. Okay, umasa, hindi tayo pantay-pantay. I-entertain nyo na lang yung inyong mga viewers, yung mga mangilang-ilang viewers ninyo, tsaka yung mga troll army nyo. Tapos bahala na kami sa mga channel namin. Manood na lang din kayo para matuto kayo. Ayan na nga, simulan na natin mga bossing ang ating talakayan. Ano ba tatalakayin natin? Wala. Again, nagpapasalamat tayo doon sa nag-organize ng virtual rally. Grabe, no? Mantakin mo yung virtual rally natin, umabot hanggang alas 11 pasado ng gabi. Nagsimula tayo alas 9 ng umaga. Natapos tayo ng ganyan. Samantalang yung rally ng mga dilawang tanga, yung rally ng mga komunistang mga abnoy, yung mga rally ng mga rally ng mga laos, rally ng mga losyang, at rally ng mga elitistang mga out of touch.
O saglit lang eh. Parang hindi man umabot na isang araw, kalahating araw eh. Yung ano nila, yung kanilang rally, Diyos ko. Buti pa yung virtual rally natin na very successful. At napakaganda ng napakaganda nung nakita nating numero. Oo, yung ratings na nakuha natin from live viewers at saka mga replay. Grabe. Tsaka ang gagaling ng mga ng mga naging guest natin diyan. Nakausap natin diyan yung mga yung UPI, yung mga yung mga PMAers, mga military and mga police officers na mga retired na naglalabas ng kanilang saloobin patungkol sa pagiging pipi at bingi ng mga uniformado ngayon. Napakahusay. Bitin na bitin kasi parang tigi isang oras lang yung inalat namin sa kanila para magsalita, pero feeling ko talagang talagang nabitin yung taong bayan. And aside from yung mga military personnel natin, yung mga katulad niyan ni dating Congressman Mike Defensor na ang tali-talino, dami ko natutunan. Oo, alam mo, ang isang maganda na naitulong sa akin noong virtual rally na yun, ang dami kong natutunan kasi kasama natin si Harold Respicio na parang ewan ko. Si Harold Respicio, di ko alam kung nag-rugby o uminom ng gin. Nahinaluan ng kape. Talagang very very lively. Nakakatuwa kasi ang dami natin natutunan sa kanila. May batas pala na pwedeng mag-resign ang Vice President at Presidente, and then magkakaroon ng special election, tapos sa special election hindi nakasama yung Presidente. Si Inday pwede pa rin tumakbo pero si BBM hindi na, mga ganon. Ang galing. Oo. Tapos nakausap pa natin si Greco Bellica. Nandiyan pa si Congressman Mike Defensor na binigyan niya tayo ng history ng mga naging EDSA revolution sa Pilipinas, at binigyan niya rin tayo ng insight at patas na pag-analisa kung papaano nangyayari yung mga pagpapalit ng gobyerno na hindi natural, kung gaano kahirap bilang sa isang vice president yung pumalit sa presidente, what takes after that. Ang ganda ng mga kwentuhan natin dyan. Sino pa ba? Si Attorney Levy, si Astra Pimentel, yun nga, si Chavit Singson, si JV Hinlo, si Jamie Bondok. Ang galing, ang sarap talagang makinig sa mga abogado. Sayang kasi pupunta pa sana dyan si Kiko Barzaga, darating pa sana si Attorney Torion para sa mas in-depth na usapang batas. Kaya lang kulang talaga yung oras Kaya nga feeling ko magkakaroon yan ng regular na Vox Populi. Boses ng taong bayan, yung request ng taong bayan virtual rally. Masusundan pa yan. And napakaganda kasi nga very informative. Na-realize nga natin na talagang ang social media, nandiyan talaga yung majority talaga ng mga tao na involved. Kasi syempre yung iba nasa ibang bansa, so hindi naman lahat kayang pumunta sa mga kalsada para isigaw yung kanilang mga hinaing. Meron pa rin mga gumagawa niyan, pero maganda na aside from yung rally sa kalsada, magkaroon din tayo ng kahit nga weekly na virtual rally. Ang ganda nun. Paganda ng konsepto. Mahusay na mahusay. So napakagaling talaga ng utak ng mga niyan Napakagaling talaga napakagaling talaga ng utak ng mga nag-organisa niyan. Again, hindi yan hindi yan SMNI hindi po yan. Hindi po yan ginanap sa studio ng SMNI. Sa ibang studio po yan ginanap. Talagang nagtulong-tulong lang. Kaya kung tingnan nyo, yung internet medyo unstable, pero sisiguraduhin natin na sa mga susunod kung magkakaroon pa ay mas stable. Ayun na nga mga bossing, at simulan na natin ang ating pagbabalita. Ito, mainit na mainit pa ang issue ni Kiko Barzaga. Sinuspinde mga bossing si Kiko Barzaga. Inuna pang suspindihin si Kiko Barzaga kesa sa mga hayop, mga magnanakaw na mga congressman at mga senador at magnanakaw na magpinsan na presidente at speaker. Mas nauna pang sinuspinde si Kiko Barzaga. Ano ba ang rason bakit si Kiko Barzaga ay sinuspinde? Si Kiko Barzaga po ay naglalabas ng kanyang mga saloobin.
sa social media, sa mga interviews. Bakit? Ano ba yung pinalalabas ni Kiko Barsaga? Nakakasama ba sa bayang Pilipinas? O yung nilalabas niya ay yung mga gumawa ng masama sa bayang Pilipinas? Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga ay yung mga kawatan ng mga kasamahan niya. Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga ay si Sandro Marcos na may insertion na 50 billion. Mahigit 50 billion na insertion. Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga, si Bongbong Marcos na may 100 billion na insertion at di umano. Napag-alaman natin mula doon sa mga expose ni Zaldico na kumita ang magpinsan ng 56 billion yata. Naghati. Tapos meron pang another 20%. Sabi nga parang 70 billion in total yung nakuha nitong mga demonyong pamilya na ito. Plus, kung magkano man yung porsyento, kasi hindi naman sinabi ni hindi naman sinabi ni tawag din hindi sinabi ni Zaldico na itong si Sandro Marcos ay nagnakaw. Hindi man niya sinabi yun. Sinabi lang ni Zaldico na may insertion si Sandro Marcos at nagagalit si Sandro Marcos na kulang ng 8 billion, kulang ng 8 billion yung idiniliver sa kanya na hindi ko alam kung pera na yan o insertion Oo, pero nagre-react sila talaga, galit na galit sila at sinabi nga na ako ay ganito, ako ay ganyan, hindi totoo yan, yan na yung bagong champion ng DDS. Samantala makikita naman natin, tao, aso naman nila yan. Tinrider lang talaga nila, wala kasing mga puso at kaluluwa itong mga ito, lahat na lang tinatrider nila Lahat ng nakapalibot sa kanila, tinatrider nila. Antay ko na nga lang i-triderin nila. Inaantay ko na lang triderin nila si Claire Castro sa nauna pa nasuspindi ito si Kiko Barsaga kaysa dito sa mga pinaghihinala ang mga kawatan na ito sa gobyerno dahil lang si Kiko Barsaga ay naglalahad ng kanyang mga nalalaman, naririnig, naglalahad ng kanyang saloobin patungkol sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Walang hiya. Samantalang ang dami-dami ethics complaint ito dahil daw sa kanyang mga ikinikilos is unbecoming of a congressman. Samantalang malinaw naman sa batas ang conflict of interest. Hindi pwede na ikay kongresista tapos meron kang construction firm. Ikay kongresista tapos meron kang nakikipagkontrata ka sa gobyerno, lalo taga-gobyerno ka. Hindi lang kongresista Kung presidente ka, vice president ka, senador ka, or mayor ka, hindi pwedeng may affiliations ka sa mga kontrata, sa mga kumukontrata, o whether construction firm yan or procurement firm, o hindi ka pwede magkaroon. Parang halimbawa, kasi ako nagtrabaho ako sa corporate, no, every year meron kaming conflict of interest na pinipirmahan na survey. Every year, iti-take namin yung course na yon online, tapos sasagot kami doon sa mga questionnaires. Meron ka bang sa line of work mo, meron ka bang kapatid, kamag-anak na nakakatransact ka? Sa line of work mo, doon sa sa mga processes mo, meron ka bang meron bang kamag-anak ka na dinadaanan ng proseso mo? Kasi bawal yon. Meron mga kumpanya dito sa Pilipinas na hindi pwede magkakapatid, hindi pwede magkakamag-anak. Actually, kahit magpinsan nga, hindi pwede. Meron namang ibang kumpanya na pwede naman basta magkaiba kayo ng departamento at hindi nga co-communicate yung inyong mga departamento, hindi nag-overlap yung inyong mga proseso. Yung iba talaga ayaw nila, bawal. Basta kamag-anak, kaapelyido, kay second cousin, hindi pwede. Dahil nga dun sa conflict of interest, dahil nga may posibilidad na magkutsabahan kayo. So sa amin, ganun din. Kung halimbawa ako, nagtatrabaho ko sa kumpanya na ito, tapos ako rin yung kantin. May kantin ako sa kumpanya na ito, bawal din yun. Conflict of interest yun. Kasi merong mga ibang bidders na pwedeng magkantin sa kumpanya nyo. Pero ikaw yung na-approve, o baka mamaya niyan nai-impluwensyahan mo na pati yung desisyon ng mga decision makers. Yun ang hindi pwede. Halimbawa ako, pwede naman yung magkamag-anak dito sa kumpanya na ito, pero ako yung hiring manager, tapos tinanggap ko sa
grupo ko yung kapatid ko. O conflict of interest na yan. Bawal nga yung magjojowa eh. Halimbawa, sa isang team, bawal na yung team leader o supervisor, jowa niya yung ahente niya. O jowa niya yung subordinate niya, bawal din yun. Conflict of interest yun. Talagang yan yung norms na sa corporate at syempre dito din sa Kongreso. Mantakin mo, ang daming mga congressman ang napapabalita na may mga kanya-kanya at sariling mga construction firm. Samantalang ang DPWH ang nagbabudget dyan, mga congressman, ang nagbibigay ng proyekto sa DPWH, mga congressman. Tapos nauna pa, si Kiko Barsaga na wala namang kaso ng korupsyon. Si Kiko Barsaga na wala namang kaso ng pangungulimbat sa pera ng taong bayan. Wala naman siyang constituent na nagrereklamo na hindi siya nagtatrabaho. Wala naman taga-distrito niya sa Cavite na nagsasabi na may proyekto siya dito na dispalinghado. Oo, dito, ang naging issue lang niya ay yung mga matatandang mga congressman na mga demonyo sa Kongreso na mga feeling nila sila lang ang magaling. Itong mga bata, parang pinangangaralan nila, pare-parehas lang naman sila ng trabaho at pare-parehas lang naman sila ng kapangyarihan. Pero nag-feeling itong mga matatanda na sila yung beacon of ethical standards. Sila yung parang tawag diyan, yung role model. So ngayon, ito si Kiko Barsaga, pinapabura pa nila pati yung mga post nito. Ano na nangyari? Mga diktador ba kayo? 'Di ba? Boses nga yan eh. Si Kiko Barsaga nga ang boses ng distrito niya tapos tatanggalan niyo siya ng boses. House of Representatives nga kayo nire-represent niyo nga yung mga sektor ng lipunan na nire-represent ninyo. How can you represent if you do not have your own voice? Paano ka magre-represent ng isang distrito nang tinatanggalan kanila ng representasyon? Ano bang representasyon ng isang congressman? Unang-una dyan yung boses. Siya ang nagsisilbing boses ng distrito niya dyan sa Kamara. So bakit nyo siya tinatanggalan ng boses? Mga hayop kayo, na una pang natanggal si Kiko Barsaga na binabatikos yung pagnanako ni Marcos Romualdez Zaldico at saka ni Luis Tere, ni sino pa yon yung yung isang party list na na binabanatan nito dahil pinakamalaking proyekto napunta sa napunta sa construction firm niya. Ang ina-expose nito pag nanakaw sa gobyerno tapos siya ang ikinulong ninyo. Parang si Pangulong Duterte din, nilabanan yung droga tapos siya yung ipinakulong natin. Samantalang yung mga drug lord walang nakukulong. Itong mga congressman na magnanakaw walang nakukulong. Wala man lang nasususpinde. Tapos si Barsaga sinuspinde dahil hindi naman siya miyaw-miyaw ng miyaw-miyaw. Sinuspindi ito dahil binabatikos niya yung mga nasa gobyerno, nakasamahan niya. Ang dapat talaga bumabatikos dyan kayo na mga nasa gobyerno. Mga hayop talaga kayo. Sa totoo lang, mas nauna pang nasuspindi si Barsaga kay Dong Gonzales, kay Plato, yung dyan sa Bulacan. May mga sariling construction firm yan. Pumunta kayo sa Bulacan, tinan ninyo yung mga basketballan na ginawa dyan. Tinan nyo sinong kontraktor. May nakausap pa ako dyan sa may Hagonoy. Putang ina niyan. Dati daw hindi daw sila binabaha. Ngayon daw hindi na daw nila nakikita yung kalsada. Simula daw na naging presidente si Bongbong Marcos, hindi na daw nila nakita yung semento ng kalsada, puro lumot na. Dahil ang baha hindi na bumababa. Diyos ko, sabi ko nga sa inyo, kaya natin ng isang buong araw magreklamo lang sa mga hudas na ito pero para na tayong nasa martial law, para na tayong nasa diktadorya, na yung mga bumabatiko sa mga mali naman ng pamahalaan, imbis na inaaksyonan nila, pucha, pinakukulong nila yung mga nagsasalita. Walang due talaga. Pakinggan natin tong balitang ito ni Kiko Barsaga. Higit 200 kongresistang pumabor na suspindihin si Barsaga ngayong hanggang Enero. Sinisira na raw kasi niya ang imahe ng Kamara sa publiko dahil sa mga patutsyada niya online. Nagkainitan pa ang ilang mambabatas bago pagbotohan ang suspensyon ni Barsaga. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pagsusunog sa batasang pambansa. Pagdadala ng airsoft gun sa... Yung una is pagsusunog daw. Pwede ba magdala ng airsoft, sabi niya. Tapos itong isa naman, ano yung isa? Naiintindihan kong galit kayo.
Pero kung susunugin nyo... Pero kung susunugin ninyo ang Kongreso, bigyan nyo sana kami ng oras para i-evacuate yung mga workers at important documents doon. Sabi niya kung. Yan naman sinabi, sunugin nyo ang Kongreso dahil maraming maraming mga taga-impyerno dyan. Wala naman siya sinabing ganun. Oo, ano pa? Batasang pambansa. Pwede ba magdala ng airsoft sa protesta bukas o makukulong kami? Nagtatanong eh. Kasi may mga baril, batuta at riot shield sila. Di kawawa naman tayo, which is totoo naman. Kasi nakita nyo nung yung isang rally, was it? Hindi, yung nakaraang rally na ang daming mga namatay na hindi binabalita ng media. O mantakin mo sila may baril. Tapos may mga panangga, tapos yung mga nagrarally wala. Nagtatanong siya kung pwede. Pwede nyo naman sabihin, hindi. Ano ka ba naman, Kiko? Bawal yan. Dalhin nyo na mga placard at saka mga hinaing ninyo. O yung mga pulis, natural, may baril yan. Pulis yan eh. O bawal kayo. Kawawa tayo. Sabi, di kawawa to. Di wag kayo mag-rally kung ayaw nyo makawawa. O di ba ganun lang naman yun eh. Pwede nyo naman kasing sagutin. Nagtatanong, may question mark. O, kayo naman, masyado kayong nag-a-assume. O yan lang ng mga pinagsasabi niya. Ano pa? Ng airsoft gun sa protesta. At Bakit laging AFP ang biktima ng helicopter crash? Oo nga. Daming helicopter ng mga buhaya sa Kongreso pero safe lang pag sa Oo nga, mapapatanong ka. Bakit yung mga helicopter ng mga magigiting natin mga sundalo na may budget ng Pilipinas bumabagsak dahil hindi natin alam kung luma na. O hindi natin alam kung binili natin yung mga helicopter nila, nagdala ba tayo ng mekaniko para i-check kung lumilipad ba talaga yan. Baka ilipad yan, pabulusok, hindi pa akyat. O kasi, totoo naman, ang daming helicopter ng mga magnanakaw sa Pilipinas, pinapasahod natin sila, yung mga helicopter nila hindi bumabagsak, imagine. Ang gaganda ng mga nabibili ng helicopter para sa sarili nila, pero pag helicopter para mga sundalo, parang puro luma. Pag bumibili sila ng mga helicopter nila, ang gaganda. Modelo. Samantalang pag bumili sila ng helicopter or nag-budget sila ng helicopter para sa mga sandatahang lakas natin, laging pinaglumaan. Pinaglumaan ng Amerikano, pinaglumaan ng mga Koreano. Lahat pinaglumaan. Hand-me-down, sabi nga eh. Samantalang itong mga congressman, pucha, mga bilyon-bilyon halaga. Ang kikintab, mga nakawax pa. O, tas mga ano pa yan, grabe, talagang pag lumipad yan na ganun, ang bilis, tapos wala pang tunog yan. Hindi ba, mapapatanong ka talaga, anong masama dito sa post niya na ito? O kasi nagtatanong siya dito, may mga question mark eh. Hindi na rin ba tayo marunong gumamit ng mga, ng mga punctuations? crash ng mga helicopter ng mga militar. Ilan lang yan sa mga paksa ng mga maanghang na pahayag ni Cavite 4th District Representative. Mukhang natakot ang AFP sa akin. Nakita ko kasi ang 15 billion PHP ghost projects nila. Halimbawa, mayroon siyang akusasyon na ganyan. Pare-parehas man kayong mga pare-parehas man kayong mga pasahod ng taong bayan at pare-parehas man kayong included. Doon sa public office is public trust. So kung meron ang isang mambabatas na sinasabi against sa inyong departamento, the only thing is sabihin ninyo na wala. Ipakita ninyo na wala. O ninyo, maglabas kayo ng ebidensya na walang katotohanan yung mga yan. Ganun dapat. Hindi. Ang ginagawa ninyo, putsang inang yan, sigipitin. Kasuhan. Hindi. Pakita ninyo na wala. Katulad yan, di ba? Yan ngayon lagi natin sinasabi. Merong sabi-sabi, adik ang presidente. Pati na asawa, pati anak, mga anak, at saka yung congressman na anak, adik din. Nakita ninyo, nagkalat yung mga picture niya. Sa social media, ang dilaw-dilaw ng ipin. Sabi nga nila mayaman ka, di ka makapagsipilyo, hindi kasi ganyan yung mga adik. Hindi ko sinasabing adik siya, sinasabi ko lang na may mga kilala akong mga adik, talagang yung personal hygiene, nakakalimutan nila. Suklay lang na suklay ng mga buhok yan, pero magsipilyo, maligo, nakakalimutan nila yan. Kaya nga pag nakita mo yung mga ipin ng mga, may mga kaibigan pa nga akong nagsashabu. Sabi nila, alam mo, nakakabango daw ng bibig nila yung chocolate, chocolate, tsaka honey. Tanginin niya, wala namang mentol yun. Tarantado talaga Yun na nasa isip nila, mga baliw na dahil mga adik nga. Sa tingin nila, yung ginagawa nila tama, kahit hindi naman. Kahit ang baho-baho ng mga hininga ng mga yan, sa tingin nila, mabango pa sila. Sabi ko kasi, nagpapalitan pa ng tutor yan pag nagpat session mga yan. Walang mga sipilyo yan, yung tutor nung isa, tutor nilang lahat. Yung hininga nung isa, hininga nilang lahat.
O ganyan yung mga addict na yan. O, pagka sinabihan ka na addict ka, anong gagawin mo? Eh di dapat patunayan mo hindi ka addict. Drug test ka agad. Pag sinabi magnanakaw ka, sabi mo, paano magnanakaw? Tinan mo nga, wala nga lamang pitaka ko. Di ba? Yun yung mga ganon. You have to show proof ka agad na hindi totoo yung sinasabi sa'yo. Hindi ka dapat mananahimik because silence is a sign of confirmation. Native Kiko Barzaga sa Facebook na ilang buwan ding ikinainit ng dugo ng mga kapwa niya mambabatas. Pero ngayong araw, hindi na nakapagtimpi ang higit 200 kongresista. Pinatawan siya ng 60 araw na suspensyon. Call the roll of members for nominal voting immediately. If they agree, they will vote yes. If they do not agree... Ito, defensor din to eh. Pero ito yung defensor na... Ito yung defensor na Judas. Hindi ito katulad ni Congressman Mike na mabait na defensor. They will vote no. Kinatigan ng 249 ng mga kongresista ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na suspendihin ang self-proclaimed Congress Meow. Diba? Imaginein mo ha, 200 plus na kongresista. Ang matindi rito, yung mga may conflict of interest na mga congressman, isa sila sa mga bumoto dyan. At saka yung makabayan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, maniwala kayo, nung panahon ni Pangulong Duterte, mas marami siyang kalaban. Mas maraming makabayan noon, ang daming mga kalaban, ang daming mga nagsasabi ng mga sasamang bagay against him. Pero wala siya ni isang dinimanda, wala siyang ni isang pinasuspinde. Samantalang ngayon, putang ina niyan, ang daming pagnanakaw na ginagawa ng Congress tapos isususpindi nila yung walang kaso ng pagnanakaw. Ang isususpindi mo, yun lang nagsasalita at ayaw sa pagnanakaw. Di ba? Makabayan Black na supposedly, ano sila for freedom of expression. Sila ang champion ng freedom of expression. Ang Makabayan Black, sila ang champion ng human rights. Papaanong pumayag ang Makabayan Black kasama ni Leila de Lima at ito nila Chel Jokno na ang isang tao na nagpapahayag lang ng kanyang pagkadismaya ay dapat masuspinde? Kasi mga buwaka ng ina yung mga Makabayan Black kayo yung hindi nakukontento. Lahat ng gobyerno may masama kayong sinasabi. Pero hindi man kayo sinususpinde. Tapos boboto kayo pabor sa suspension ng isang taong nagpapahayag ng kanyang saloobin. Hindi ba mga makabayan, mga rallyista kayo? Mga aktivista kayo, lagi kayong nagrereklamo, lagi kayong laman ng kalsada, pagka may hindi gusto, sigaw dito, makibaka, wag matakot, never again, never again. Tapos kapag hinarang kayo, sabihin nyo, nagpapahayag lang kami, nasa karapatang pantao namin ang magpahayag. O tapos bumoto kayo na masuspindi ang isang taong nagpapahayag ni walang kaso ng korupsyon. Putang ina, di ba? Napaka-hipokrito nito mga buwaka ng inang mga putang inang mga Makabayan Black na ito na mga ewan. Hindi pa kasi maubos-ubos. So, Inday Sara, pag nanalo ka, parang awa, ubusin mo tong mga to. Ubusin mo tong mga to, itong lahi ng mga ito, itong mga nagagamit ng mga ito para sa kanilang mga propaganda. Ubusin mo, parang awa mo na. O kasi dapat talaga mawala na sa lipunan itong mga to, hindi mamatay ubusin dapat mapigilan na yung kanilang pagmumultiply at pag-aaklas sa bayan. O kayo talaga mamaya misinterpret nyo na naman ako 5 ang tumutol habang 11 ang nag-abstain bumoto. Ayon sa House Ethics Committee, guilty si Barzaga sa anilay disorderly behavior sa paglabag nito sa rules ng Kamara at maging sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga lingkod bayan. Walang sahod at allowances na makukuha si Barzaga sa panahon ng suspensyon. Akala ba ninyo yung suspension ni Barzaga, ikinalungkot niya? Puta, matutuwa pa yan. Bakit? O kasi, pwede siya ulit magsalita or baka sinanction na siya. Bawal ka mag-post sa Facebook O tanginan yan, curtailment of freedom of expression yan. O kasi unang-una sa lahat, ano ba to? During his suspension, pribado ba siyang tao? Kasi wala man siyang sweldo, di ba? Wala siya allowance. But anyway, sweldo lang yan, magkano lang yan. Marami naman pera tong batan to, sabi nga niya Alam mo, ito nga yung sinasabi ko na yung hindi natatakot sa suspension, hindi natatakot na matanggal sa posisyon, sila yung mga taong hindi nakikinabang sa posisyon.
Yan yung mga tao na nagsisilbi talaga o kung ano yung mandato sa kanya ginagawa niya. Kawalan actually ng kanyang mga taga-distrito etong pagsususpindi at kung sakaling matanggal to. Kasi I am sure matatanggal to. I am sure magsasalita pa rin to, dito mapipigilin, dito matatakot, magpo-post pa rin na magpo-post. Gagamitin nila yon para yung 60-day suspension niya gawin ng ano yan, gawin ng talagang suspension yan, tapos gagawin na namang caretaker niyan si Martin Romualdez. Gagawin na namang caretaker. Ganun kasi ginawa nila noon yung mga namatay na congressman, hindi nagkaroon ng bagong congressman, puro caretaker ginawa nila eh. Yung yung distrito ni Tebes, caretaker din dun si Martin Romualdez. So malamang matatanggal to. Ginawa lang nila ngayon, suspension lang kunyari. Tapos matatanggal to, sigurado ako. Pero natatakot si Kiko Barzaga? Hindi, matatakot ako. Hindi naman ako magnanakaw. Ang matatakot lang na matanggal sa serbisyo, yung mga magnanakaw na congressman. Yung mga kapit-tuko lang sa kapangyarihan, yung mga nakikinabang sa kapangyarihan, yung lango sa kapangyarihan, lango sa pera ng taong bayan. Yun lang, yung mga takot matanggal. Ito si Kiko Barzaga, tanggalin mo. Si Inday Sara nga, sabi niya, tanggalin niyo ako, bahala kayo. Impeach niyo ako, wala akong problema. Hindi ko kailangan ipilit yung sarili ko sa isang bagay na putangin na yan. Ang hirap-hirap pasunurin ng mga Pilipino. Tapos gusto pa magsilbi, binoto ko, kaya ako nandiyan dyan eh. Ngayon, kung tao rin magpapababa sa akin, di okay lang. Ganun ang mga Duterte. Si Basti, tinanong ko din eh, paano, mayor, kung ano. Okay lang, kahit nga konsihal lang ako, kahit nga wala eh, okay lang sa akin. Wala mang problema sa akin yan. Sa totoo lang, talaga ang public service, kung magtatrabaho ka, abala yan eh. Pero kung ang pagiging serbisyo publiko, yung parang sasamantalahin mo yung kapangyarihan, yung mga libre. Kung sasamantalahin mo lahat yan, masarap maging politiko. Pero kung magsisilbi ka talaga, yung mandato mo, gagawin mo, wala. Baduy, sabi rin ni Pangulong Duterte, ganun. Kala nyo masarap maging presidente? Libre pagkain, libre bahay. May sweldo ka. Pero putyang hirap. Ang hirap kung magtatrabaho ka. Kasi nga, umpisa pa lang ng araw, ang dami mo nang binabasa, ang dami mong pipirmahan, hindi ka mampirma ng pirma. Dahil syempre, pag pinirmahan mo, baka mamaya may mga corruption dyan. So, araw-araw ganun ang ginagawa mo. Imagine mo, for 6 years, wala kang ibang ginawa, kundi pulisin yung mga pagnanakaw ng mga buwaka ng ina niyan. Pakahirap niya. Kung magtatrabaho ka talaga bilang isang lingkod bayan, napakahirap because it's a thankless job. Pero kung ikaw ay lingkod bayan na putang ina, paglilingkuran ka ng bayan, magnanakaw ka, ang sarap maging politiko. At yung mga ayaw mawala sa serbisyo, yung mga gustong i-extend yung mga serbisyo nila, yung mga congressman na gustong gawing 6 na taon, yung term ng congressman, yan yung mga magnanakaw. Yan yung mga magnanakaw, yan yung mga gustong ubusin ng pera ng taong bayan. Pero ito sila Kiko Barzaga, sila Libiste na salita ng salita na kahit na pwede silang matanggal sa serbisyo, okay lang. Bakit? Kasi hindi naman sila ang mawawalan eh. Hindi naman si Kiko Barzaga nawalan eh. Ang nawalan yung constituents niya eh. Hindi naman si Libiste ang nawalan yung constituents niya eh. Diba? Yun eh. Ngayon, itong mga makabayan, kaya ayaw nilang mawala dyan sa kamara kasi puta mga kawatan din yan. Itong mga congressman, yan sila Dong Gonzales, sila Suarez, sila Romualdez. Bakit gusto nilang pahabain yung termino? Kasi nga nakikinabang sila. May mga contractor, may mga kumpanya sila ng nakikipag-kontrata sa gobyerno eh. Bawal din siyang umattend sa mga sesyon. Inatasan din ng komite si Barzaga na i-delete ang lahat ng social media posts na sakop o binanggit sa ethics i-delete ang lahat? Ano yun, diktador? Okay man lang sa akin, sinuspend nyo ko, pero ipa-delete nyo yung sa personal na account ko? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Curtailment of freedom of expression yan. Di ba? Inutos. So, ang gagawin ngayon, pag hindi niya sinunod yung mga inutos, tatanggalin yan. Because Kiko Barzaga will definitely not adhere dun sa mga gusto nila. Matagal na yan tinatakot eh. Sigurado nga ako, sabi ko nga sa inyo, yung mga pinagagawa sa kanya, yung mga bagay na binigyan siya ng kondisyones, pag di niya ginawa, sigurado ako tanggal to. Itaga nyo na yan sa bato. Mauna pa yan na matatanggal kaysa kay Romualdez na bilyon-bilyon yung ninakaw sa Pilipinas. Complaint laban sa kanya. Pinangunahan ni National Unity Party President at tinan mo, ang tatanda, yung mga nagpapatanggal sa kanya, puros mga lolo. Tangina mga stricto, akala mo mga walang kabit.
Akala mo mga ano na tawag dito ang kikinang ng mga pagkatao. Pero tingnan mo putang ina, daming mga kabit nung iba diyan. Meron nga dyan yung senadora dating senadora, congresswoman na ngayon Itago natin siya sa pangalang Sabay, umamin yun na manyakol siya. Kita mo, ang lilinis ninyo. Ang lilinis ng mga pagkatao ninyo. Pero putya, ang dami nyo naman mga anak sa labas, mga kabit. Follow Representative Ronnie Puno ang paghahain ng reklamo laban kay Barzaga noon pang Setyembre. Nag-ugat ang reklamo sa mga social media posts ng Barzaga na pawang kalaswaan, abusadong pananalita at layong pahinain ang tiwala. Kalaswaan? Hindi ba malaswa si De Lima? Hindi ba malaswa yung burikat na congresswoman ng isang party list na nagpapakita ng kuyukot? Di ba? Di ba kalaswaan yan na may mga kabit kayo, may mga binabahay kayo, may mga anak kayo sa labas? Di ba mga kalaswaan yan? Tangina ninyo, mga bait-baitan kayo. Ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. In retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. Tangina nito. Alam mo yung tsuhin mo? Yung tsuhin mo may kasamang babae sa picture. Di ba? Si Abalos, tsuhin niya yan, si Benar Abalos Yung tsuhin mo may kasamang babae, may asawa na naturingan, tas may kayakap sa picture, tas putyang ina, ethical standards ang pinag-uusapan nyo, mga ulul kayo. Mga hudas. Ito pa, mga makabayan black na to. Yung mga kasamahan nila sa bundok, nakikipagbarilan sa mga sundalo. Nire-recruit nila anak ng may anak, imbis na nag-aaral, nire-recruit nila para mag-armas. Yan ba ang ethical standards na sinasabi nyo? Tangina nyo, mga hipokrito kayo. Huwag kayong magmalaki. Bago pa man ang botohan, tila tanggap na ni Barzaga ang magiging hatol ng plenaryo. Pero may pahabol pa siyang sundot laban sa administrasyon bago tuluyang suspindihin. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Di ba? Hindi hihinto yan. Okay, sige, suspindihin nyo ko, wala akong pakialam, pero hindi magbabago ang aking damdamin na dapat panagutin si Bongbong Marcos sa krimen ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas dahil siya ang pumirma ng pinakamaanumalya, pinakakurakot at magnanakaw na budget sa history ng Pilipinas, ang 2025 GAA. At kung saan napakaraming mga kababayan natin ang namatay dahil sa baha. Napakaraming mga halaga ng kagamitan ang nasira dahil sa baha. At kagagawan niyan ng mga sistematiko na pangungurakot na sindikato sa Pilipinas, kasama ang presidente, kasama ang pinsan niyang speaker, dating speaker, at ang kanang kamay ng kanyang pinsan na si Saldico. Kasapakat itong mga buwaka ng mga congressman at senador na may mga insertion na mga ghost projects naman. At itong mga DPWH na mga taga DPWH na dapat ay binibitay ng patiwarek. Hindi yan nang sinasabi ko Hindi nyo mapapatahimik ito si Kiko Barzaga. The only way na mapatahimik mo yan, patayan mo ng mic, which is ginawa nila. Pinatayan nila ng mic si Kiko Barzaga. Too many people have died and too much money was plundered. Pero bago pa man matapos ang kanyang speech, ayaw talaga Paano ka, mantakin mo Supposedly, ang congressman ay boses ng taong bayan, boses ng kanyang distrito, pero binabawalan siya magsalita. Ayan na siya ng mikropono. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate when President Marcos leaves Malacanang. Yun na yun ang panawagan niya. Dapat mawala ka na sa Malacanang, which is panawagan din niya ng taong bayan. Mantakin mo, pati yung panawagan na umalis na siya sa Malacanang. Putsang ina, seditious na ngayon. At ang nagsasabi ay ito pang mga dignitaries at mga tawag dito, mga abogado at mga luminaries ng batas. Yun pa yung mga nagsasabi na hindi saklaw ng freedom of expression ng pagpaparesign sa presidente. Kung hindi ka na masaya bilang isang botante at bilang isang taxpayer, hindi ka na masaya sa ginagawa ng mga nasa pamahalaan. Putang ina yan.
Eh di talagang pagre-resignin mo yan, sisisantihin mo yan. O anong masama doon? Anong nakasakit doon? O, hindi ka naman nag-aarmas, hindi ka naman lumalabag sa batas. Sinasabi mo lang naman na hindi ka na masaya sa kanya. Anong masama roon? Kukulong mo ko dahil doon, anak ng tinapay talaga. He took the debts and imprisoned Point of order, Mr. Speaker. thousands. Giit naman ng ilang kongresistang hindi pumabor na suspendihin si Barzaga, may mas mahalaga pa raw na isyong dapat unahin kesa rito. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya. Ayun, sakto. Nasa screen pa yung dalawang Judas. Si Burikat na mahilig sa saging. At etong hindi nanalong senador na para manalo nag-party list na champion daw sila ng human rights, pero yung mga kasama nila sa Congress na pa-practice ng kanilang basic human rights, which is magsalita laban sa maling pamamahala, na sila naman ganun pero bumoto sila na yes. Mga hipokrito. Kaysa sa mga mas seryosong isyong Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. This move will not help us to move in that direction. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Totoo. Kahit magmiyaw-miyaw ng 3 taon dire-diretso si Barzaga, walang mawawalang pondo ng taong bayan natin. Wala. Yung mga taga-distrito niya, kung binoto siya, kahit nagmamiyaw-miyaw siya, tapos nakikita nila na nagtatrabaho siya, walang problema. Tangin, kahit mag-tumbling niya ng 3 days, dire-diretso. Walang pakialam na basta walang pondo ng gobyerno na sasayang eh. Okay lang yan. Pero kung matatanggal siya sa posisyon dahil lang nire-represent niya yung kanyang distrito at sabi ng kanyang distrito magnanakaw itong gobyerno, tatanggal mo siya ng boses, mali yun. Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Epektibo agad ang 60-day suspension laban kay Barzaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Ayan. Nauna nilang nauna nilang sinuspindi yan. Pero kung titingnan ninyo, mga bossing, kung titingnan ninyo, eto, ang linaw, ayan. Papakita ko lang to. Mabilisan lang. Apat na kumpanya na may kaugnayan kay... Apat na kumpanya na may kaugnayan sa mga Gonzales, 2 billion na proyekto. Si Dong Gonzales ito. Ito yung dating company ni Duterte nung naging Marcos. Nag-Marcos na tapos isa sa mga nagpa-impeach kay VP Sara. Hindi ito kasama sa mga congressman na kinasuhan at kakasuhan. Si Dong Gonzales, sabi ko sa inyo, tsaka yung Plato dyan sa Bulacan. Dyan sa may Santa Maria. Yung congressman dyan. Isa rin yan. May mga connection sa mga construction firms. Hindi kasama sa mga sa mga nakasuhan. Ito 2 billion proyekto. Ating Congressman Aurelio Dong Gonzales ang pumaldo sa kontrata sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel na diskubring pinapatakbo ang mga kumpanyang ito ng kanyang anak, asawa at kamag-anak. Anak, asawa, kamag-anak. Anong tawag dyan? Conflict of interest yan. Nauna pa si Barzaga na natanggal kaysa dito kay Dong Gonzales. Bakit? Sabi ko nga sa inyo putang ina, uunahin nila yung mga matitino, maiiwan dyan, puro demonyo. Ang gagawa, magbabalangkas ng mga batas natin, puro magnanakaw. Gagawa sila ng batas na sila din yung sila din yung bubutas. Patay tayo dyan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Under investigation na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng umano'y mga tukoy na contractors o yung mga kongresista na kontratista. Yung isa pa, yung Rog Gonzales. Yung sa One Rider Party List, ganun din, contractor din yun. May rin yun, may kapamilya, kamag-anak na contractor.
Oh, pero bakit hindi mo sampahan ng ethics complaint? Conflict of interest against the law yan. Nasa batas mismo yan, bawal yan. Bakit? Yun, may nilalabag ka ng batas, hindi ka pa na sususpindi. Tapos etong nag-post sa social media, sinuspindi? Rin sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kabilang dito si former Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest. Yan yung sinasabi natin. O, hindi ba? O, hindi na natin itutuloy. Pinakita lang natin kung sino pa. Ano pa ba? Meron pa ba tayong dito? Ilang pang kongresista sa kakasuhan sa flood control scam. O, ito, pakita natin. O, ayan o, sige, pakita natin to. Gan pa ang mga personalidad na inirekomendang kasuhan sa ombudsman kaugnay sa flood control scandal. 8 kongresista na nakatanggap din umano ng mga proyekto ang pinakakasuhan ng ICI at DPWH. Ben Garjola. Ayan, ito. O, si Zaldico. O, nag-resign na yan. Yung Edwin Garjola, di umano, pinakamalaki ang nakuha nito na kontrata. Oo, party list yan. O, ito, party list din, James Ang. Party list din, Jerny Nisay. O, puro party list. Pucha, dapat i-abolish na yung party list eh. Bulacan 2nd District, Agustina Pancho, may contract, may mga construction firm din yung Plato dyan sa Bulacan. Hindi ko, 6th District yata ng Bulacan yan eh. Oh, itong Joseph Lara, Francisco Matugas, Noel Rivera. Itong mga buwaka ng shit na ito, nasuspindi na ba? Na dyan sa Congress? Hindi. Mantakin mo itong mga hudas na ito. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan natin na kinamal-kamal ng mga putang ina nito. Nagpayaman ang mga kumpanya ng mga hudas na ito. Gamit ang pera ng taong bayan, hindi man siguro nagnakaw, pero conflict of interest, yumaman sila dahil sa pera natin. Na dapat hindi yun ang main na ginagawa nila. Ang kauna-unang ginagawa nila sana, gumagawa ng mga batas para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Pero inuna nilang payamanin yung mga sarili nila gamit ang pera ng taong bayan. Legal na paraan. Legal Legal kasi maaaring yung mga proyektong nakuha nila gumagana naman. Hindi man mga ghost projects yan. Pero the fact nga, ang illegal na part is meron silang koneksyon sa mga kontraktor nangungontrata sa gobyerno na pwede nilang nai-impluwensyahan yung pag-award ng mga bid dahil nga mga kamag-anak nila at sila mismo may-ari. Maaring maganda yung proyekto pero sumablay doon sa conflict of interest. Etong mga hayop na ito na lumabag sa batas, lumabag sa konstitusyon at pwedeng posibleng nagnakaw ng pera ng taong bayan. Eto bang mga ito na suspend na? Or at least man lang yung mga pangalan nila subject for investigation na sa Congress? Wala. Nauna pa si Kong Kiko Barsaga na matanggal sa Kongreso kaysa sa mga hudas na ito. Again si Kiko Barsaga walang pera ng taong bayan na dinispalko. Hindi man siya yumaman dahil sa kanyang posisyon. O eto, yung mga yan nagsiyamanan niyang mga kumpanya nila dahil sa pera ng taong bayan tapos sila mga nakaupo pa. Bumoto pa mga puki ng ina niyan. Bumoto pang mga hayop na yan ng yes sa kay Kiko Barsaga. Di ba? O, nasaan ang hustisya, Congress? Saan? Freedom of expression, freedom of speech. Nasaan na? O, walang hiya kayo talaga, mga hudas kayo. Ay, Diyos ko po. Ano na? Hindi ba? Walang hiya. Tapos ngayon, ang lagi niyong pinatatamaan. Yung mga Duterte, magnanakaw. Yung mga Duterte, ganito. Yung si Inday Sara, ganyan. Pucha, lagi na lang kayong ganyan. Mali-mali na nga kayo Ang mga hayop talaga. So, ito yung mga masasabi natin na
walang katuturan ng pinaggagawa ng mga nasa gobyerno na dapat tinututulan natin. Huwag tayong pumapayag, mga bossing, na ginagago tayo ng mga ito. Ang karapatan sa malayang pagpapahayag ay absolute para sa atin. Absolute yan. Oo, walang ifs, walang buts. Basta nagpalabas ka ng iyong saloobin. Hindi ka naninira ng kapwa, ha? Hindi ka nang babalahura ng kapwa mo na kahit mali-mali na yung sinasabi mo, pinaparatangan mo sila ng wala kang basihan. May basihan eh. May basihan. May pronouncement si Amy Marcos, adik ang presidente. So, kung yung kapatid naniniwala at na-experience niya mismo adik si BBM, pwede ko bang sabihin na adik si BBM? Oo, ine-echo mo lang eh. Yung sinasabi nitong mga tao na ito na may mga kredibilidad, o yung kay Zaldico, yung sinasabi ni Zaldico na mga pagnanakaw, totoo o hindi? Siyempre, para sa akin totoo. Bakit? Sabi ni Ping Lacson, totoo eh. May insertion talaga eh. Oh, so yung mga susunod na sasabihin niya, maniniwala na ako. Ngayon, according dun sa sinabi niya bilang isang mambabatas at may mga personal na knowledge sa mga pagnanakaw sa sistematikong pagnanakaw sa Pilipinas, pwede ko bang tawagin si Romualdez na magnanakaw? Inaakusahan ko ba siya na magnanakaw? Hindi. Ini-echo ko yung sinasabi nung mga kasamahan niya na nagnakaw sila. Ini-echo ko lang yun. Sinasabi nila magnanakaw, so sasabihin ko na rin magnanakaw. Patunayan nila na hindi magnanakaw. Kung napatunayan nila si Marcos hindi adik, nagpa-drug test siya, hair follicle test, lumabas negative, tas sinasabi ko pa rin adik siya. Sinasabi ko pa rin sabog siya, yun. Bawal na yun. Si Romualdez, kapag napatunayan niya na hindi siya adik, hindi adik. Adik din daw yan. Sabi nila, hindi siya adik at saka hindi siya magnanakaw. Tapos sinasabi ko, adik at magnanakaw pa rin siya. Yun, masama na yun. Pero hanggat hindi sila gumagawa ng paraan para patunayan na sila ay mga matitino, hindi tayo dapat nagpapatakot sa mga hayop na yan. Labas lang ninyo yung inyong mga gustong sabihin. Ilabas lang ninyo yung inyong mga saloobin. Pag nailabas na natin yung mga saloobin natin, patunayan nila kung mali tayo. Kung mali tayo, edi mananahimik tayo. Focus tayo ulit sa ibang issue. Pero hanggat di nila pinapatunayan na wala silang mga kasalanan sa bayang Pilipinas, hindi tayo dapat nananahimik. Kasi kapag nanahimik tayo, pinabayaan na lang natin silang babuy-babuyin tayo. At hindi tayo ang magsasuffer dito yung mga future generations. Maraming salamat mga banateros. Magkita-kita tayo ulit mamaya. Discuss pa natin yung ibang mga topic. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili